Morning. Morning. Nandito pa rin po tayo sa ating pag-aaral ng John chapter 17, ang panalangin po ng Panginoong Jesus bago po siya mamatay. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage sa Tagalog. So, John 17, if you have your Bibles with you, John 17 verses 24 to 26, at ganito po ang sinasabi. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ng mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat iniibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Pinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Ito po ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. May napansin po ako sa sarili ko kapag kami po ay nagbabakasyon o nagpupunta sa mga iba't ibang lugar at nagpapahinga. Nangyayari itong napansin ko po, nangyayari ito kapag nagigising ako ng maaga at inaabangan ko ang dahan-dahang paglitaw ng araw at lumulutang ang iba't ibang kulay sa paghawi nito sa langit at dagat. Minsan nangyayari rin ito sa kapagkainan habang nagkakasiyahan at pinagmamasdan ko ang mga ngiti sa mukha ng aking mga anak at asawa. Ano ba itong tinutukoy ko? Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Diyos na pinagkalooban niya tayo ng buhay at ng mga pagkakataon na maranasan ang mga bagay na ito. Yet, deep inside po, parang may kulang. There's happiness, yes, there's contentment sa ating Panginoon. At the same time, there's a longing for something better. Sabi nga po ni Harris Royson sa kanyang article sa Gospel Coalition, somewhere deep within the heart of each and every person made in God's image is a longing and desire for a world beyond this world, a place beyond this place, somewhere that is free from sin, suffering, sickness, and death. And I believe these small glimpses of happiness and joy are wonderful moments that awaken our hearts for the longing of our true home to come. Mahalagang pag-aralan po ito sapagkat Scriptures tell us na hindi ito ang ating tahanan. We are told, do not love the things in this world. The world is passing away and all its lust. Sabi sa 1 John 2:15 and 17. On our part naman, tayo'y natutulad po sa mga manlalakbay na dumadaan lang patungo sa isang lungsod na hindi gawa ng kamay ng tao. Parang tulad ni Abraham na nanalig sa Diyos sapagkat alam niya na ang ipagkakaloob ng Diyos na bayan ay ang bayan na hindi gawa sa kamay ng tao. Hindi po tayo kabilang sa sanlibutan ito, sabi ng Panginoon sa John 17. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, at mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ayon kay Apostol Pablo sa Philippians 3:20. Ito ang dahilan bakit pakiramdam natin ang mundong ito ay parang isang aninong nagdaraan at naglalaho. God's people long to be with Him. Nananabik tayo na makasama ang ating Panginoon. In the Old Testament, pag sinilip natin ang mga kwento ng mga nakakilala sa Diyos,
Bigyan ko po kayo ng ilan sa mga examples ng mga sinulat nila ukol sa kanilang pananabik sa Panginoon. Sa Psalm 16:11, sabi po ni Haring David, "You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever." Notice kung paano niya in-explain yung pagiging superlative ng mga good things sa harapan ng Panginoon. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever. Noong mga panahon naman ng mga propeta, gumawa ng awitin si Prophet Isaiah tungkol sa inaantay na araw ng Panginoon. Sabi po niya sa Isaiah chapter 25 verses 8 to 9, "He will swallow up death for all time, and the Lord God will wipe tears away from all faces, and He will remove the reproach of His people from all the earth, for the Lord has spoken. And it will be said in that day, Behold, this is our God, for whom we have waited, that He might save us. This is the Lord for whom we have waited. Let us rejoice and be glad in His salvation." Sa New Testament naman po, may sinabi po si Apostol Pablo sa mga believers sa Corinto. Pagkatapos niya ipaliwanag ang mga nararanasan niyang paghihirap sa ministry. So alam naman natin po na may love-hate relationship si Pablo sa mga taga-Corinto. Madalas marami silang sinasabi tungkol sa kanya at nahihirapan siya sa ministry niya sa kanila. Bagamat nagpatuloy pa rin siya sa paglilingkod sa kanila. And so pagkatapos niya ipaliwanag ang kanyang ministry sa kanila, ang service niya bilang apostol, sabi po niya sa kanila, pinaliwanag niya kung bakit nagpapatuloy siya kahit nahihirapan siya. It is because, sabi niya, meron akong pag-asa. May pinanghahawakan akong future hope. Ganito po niya sinabi yung hope na yun. Sa 2 Corinthians 5:4-8, "For indeed while we are in this tent, we groan being burdened, because we do not want to be unclothed, but to be clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life. Now He who prepared us for this very purpose is God, who gave to us the Spirit as a pledge. Therefore, being always of good courage, and knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. For we walk by faith, not by sight. We are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body." Yun daw yung preference niya. "I prefer to be absent from the body and to be at home with the Lord." Sa kanyang mga kaibigan naman sa iglesia sa Filipos, sinabi ni Apostol Pablo, Philippians 1:28, "Having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better." In our passage dito sa John 17, sabi po ng Panginoong Jesus, "Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am." Nang sinimula natin pag-aralan ang John 17, nakita natin ang balangkas nito. Sa verses 1-5, Jesus prayed for Himself as He accomplishes the task of redeeming God's people. Pagkatapos nito, malalaman natin na dadakipin siya at ipapako siya sa krus. And so He prays for Himself that through the accomplishment of this redemption ay maluwalhati ang Ama sa Kanya. And then in verses 6-19, Jesus prayed for His disciples, for God the Father to keep them in your name, have my joy made full in themselves, and to set them apart or sanctify them in the truth. Brothers, sisters, and friends, sa ating pag-aaral ngayon, as we look at the conclusion of the prayer, here in verses 24-26, panalangin ko po na mag-minister ang mensaheng ito sa bawat isa sa atin. Especially sa mga may pinagdadaanan o nalilito, nagugulumihanan sa ating pananampalataya at sa buhay. Nawa makilala po natin na ang ating Panginoong Jesus, siya po ang tapat na manunubos. At siya ang nagkamit ng pagpapala ng kaganapan ng mga banal
upang matutunan nating tumugon sa maayos na pagsamba sa presensya po ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As in previous Sundays, ganun pa rin ang ating tanong sa passage na ito. What are the truths that we can learn from the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? At ganito po ang ating magiging passage dito sa verse 24. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. Sabi dyan, Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. So tulad ng sinimulan niya ang panalangin ito sa verse 1, sabi po niya doon, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Once again, Jesus addresses the Father. And we are reminded na siya po ang bugtong na anak. Hindi lang siya basta anak, kundi siya po ang bugtong na anak. Nag-iisa na pumarito mula sa Ama at wala po siyang katulad. At dahil siya po ang bugtong na anak who came and who is in the bosom of the Father, who in the beginning was with God and was God, He prays to the Father kung ano po ang nais niya. Sabi po niya dito sa verse 24, Father, I desire. Kapag binasa po natin ito sa original language, mapapansin po natin na itong I desire, sa ibang version siguro sinabi dyan na I will. Hindi po ito nangangahulugan na parang itong isang wish na sinasabi niya ang kanyang kalooban sa Ama pero subject to approval or disapproval or hindi siya sigurado. Itong sinasabi ng ating Panginoon ayon sa mga scholars at saka sa mga nag-aaral ng mga ancient languages, sabi po nila, this is an expression of Christ's will. Kumbaga, ang ibig niya sabihin dito, Father, it is my intent. Or Father, ito po ang kalooban ko. Hindi po siya subject to approval or disapproval. It is an expression of Christ's action of His will. And consistent po ito sa kalooban ng Ama. Dahil siya po ang bugtong na anak, ang kanyang kalooban ay hindi po iba sa kalooban ng Ama. Hindi po ito laban sa kalooban ng Ama. Christ's will is always consistent sa purpose ng Diyos. Ano po kaya itong kalooban o ninanais dito ni Kristo? What does He intend to do? Tuloy natin. Sabi po niya, Father, I desire that they also whom you have given me may be with me where I am. Notice po ang sinabi niya dito. They also whom you have given me. Ang nasa isipan po niya, natatanggap ng pagpapalang ito na yung pagbibigyan niya ng pagpapala, yung mga receivers ng kanyang gagawin ay hindi lamang ang mga disciples niya. Ang tinutukoy niya dito ay lahat ng binigay sa kanya ng Ama. Ang tinutukoy dito na binigay sa kanya ay hindi lamang disciples niya, kasama tayo doon. Tayo, ang mga hinirang, ang mga tinalaga kay Kristo. Ganito ang tawag niya sa atin. Those whom you have given me. He sees all believers as the Father's gift to Him. And they are very dear to Him. Tayo ay kaloob mula sa kanyang Ama at kalooban ng anak na makasama tayo sa kanyang kinaroroonan. Matatandaan natin na sinabi ng Panginoon sa kanila a few chapters earlier sa John 14, 2-4 and 6. Ganito po ang sinabi niya. Sinabi niya sa kanila na aalis na siya, nagpaalam siya. Sabi niya, in my Father's house are many dwelling places.
If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ulitin ko po, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And you know the way where I am going. I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but through me. So siya lamang ang daan, katotohanan at buhay para makasama po tayo sa bahay ng kanyang Ama at wala pong iba. Kung tayo tatanungin, mayroon po bang tatanggi na mapunta kung nasaan ang Panginoon? Siyempre lahat sasabihin, gusto po natin na mapunta sa piling ng ating Panginoon. It's easy to think that we want to be where God is. We want to be with Him in heaven. Pero I want us to know that this is not about our will. Hindi po ito tungkol sa ating kalooban at kung saan nais natin mapunta pagkatapos ng lahat ng ito. It is about Christ's will. At ang kamangha-mangha dito ay mismo si Kristo ang nagpapahayag ng kanyang kalooban sa Ama. He is saying with all certainty and sincerity na nais niyang makasama tayo na nagmamahal sa Kanya. Nais niya tayong makasama sa walang hanggan. Ang daming nagsasabi dito sa sanlibutan ito na kesyo hindi tayo sigurado sa bagay na yan, kesyo hindi totoo ang habang buhay o kabilang buhay. At marami rin nagsasabi there are many ways to God, pero sa totoo lang, kalooban lang nila yun. At lahat ng mga nagsasabi na kesyo hindi sila sigurado sa bagay na yan, kalooban pa rin nila yun na hindi sila sigurado. But we see here that it is Christ, the one who came from the Father, the only begotten Son in the bosom of the Father, who is closest to the Father, who can explain to us kung sino ang Ama, and the rightful one na dapat lang na magpaliwanag sa atin kung sino ang Ama. Siya ang nagsasabi dito na, I want them whom you have given me to be with me where I am. Tiyak siya sa kanyang sinasabi. Ang tanong, may dahilan pa ba tayo para mag-alinlangan? Dahil siya ang nagsasalita. Let's proceed. Bakit nais niya na makasama tayo kung nasaan siya? Sabi niya dyan sa verse 24, so that they may see my glory, which you have given me. For you loved me before the foundation of the world. In the earlier verses, pinahayag po ni Kristo na dito pa lang sa lupa, ibinahagi na niya sa kanila ang kanyang kalwalhatian. Sabi po niya sa verse 22, the glory which you have given me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. So napag-aralan po natin dito last week, na ang kalwalhatian na tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesus ay yung gawain na binigay sa Kanya ng Ama, na dapat niyang ganapin dito sa lupa. Ito yung pagpapahayag ng mabuting balita, at may kaakibat ito na pagtitiis at kamatayan. And Christ wants us to share in this glory. Kaya nga niya sinabi niya dito, I have given to them. The glory which you have given me, I have given to them. So napag-aralan din natin na sa ministry natin, kasama yun ang suffering and death. So hindi dapat nakakagulat kung nahihirapan tayo sa pagsunod natin kay Kristo. It is not new. Sapagkat dito mismo, pinag-pray ng Panginoon na ganun nga ang magiging buhay natin.
At the same time, when we continue yung pagbabasa, hanggang verse 24, makikita natin na yung ministry ng Panginoon ay nagpapatuloy rin. Yung service niya sa mga binigay sa kanya ng Ama, it continues. And He wants us, just as His ministry continues to us, He also wants us to continue sharing in His glory. And this glory na tinutukoy niya dito, the glory, sabi niya dito, sa kanyang, sa verse 24, that they may see my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Ang pinatutukuyan niya dito ay yung kalwalhatian bago siya bumaba. He wants to continue sharing His glory in eternity. Bakit daw? So that we may see with our very own eyes yung kanyang majesty, yung kanyang beauty, yung kanyang perfection, yung kanyang excellence bilang Diyos sa kaitaas-taasan. Sapagkat siya po ang kapahayagan ng Diyos sa atin. Ang nais niya ay makita natin siya sa kanyang kalwalhatian. Makita natin siya bilang Diyos. Although alam natin, nababasa natin sa Old Testament na sinasabi na no man has seen God at any time. Here in the New Testament, here when Christ brought yung new covenant, sabi niya it is better. Why? Because you will see God. At sabi niya dito, sinasabi niya sa Ama, gusto kong makita nila ako. Siya ang kapahayagan ng Diyos. Sa Old Testament, meron pong sinasabi si Job tungkol sa seeing. At mahigpit na pinanghahawakan ito ni Job habang tinitiis niya yung mga pinagsasasabi sa kanya ng mga kaibigan niya. Yung mga hindi niya maaasahan na aliwin siya. Meron po siyang sinabi sa kanila. Sa Job 19:25 and 26, ganito po ang sinabi ni Job. As for me, I know that my Redeemer lives, and at the last, He will take His stand on the earth. Even after my skin is destroyed, yet from my flesh I shall see God. Itong pagbibigay ni Kristo ng kanyang kalwalhatian o karangalan sa kanyang mga alagad nung nandito pa siya sa lupa, at patuloy na ginagawa niya ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay bahagi po ng kanyang fellowship sa atin dahil hiniling niya na maging isa tayo sa kanila. It is part of our fellowship with the Son and the Father. At nais niya na magpatuloy itong fellowship sa walang hanggan. Nagsimula ito dito sa lupa dahil hiniling niya ito sa Ama, nakakilala tayo sa Kanya at nadadama natin ang pag-ibig ng Diyos. Pero hindi ito nagtatapos dito. Gusto niya na magpatuloy ito sa walang hanggan. At sa araw na yun, masasabi natin na natanggap natin ang lahat ng pangako kay Kristo. Na natanggap natin ang lahat ng pagpapala ng katubusan sapagkat iniibig ng Ama ang Anak bago pa nilikha ang sanlibutan. Which brings us to truth 15. So verse 24, truth 15, the unity and fellowship of the church with Christ will continue for eternity. The unity and fellowship of the church with Christ will continue for eternity. At ito yung huling petition ni Kristo sa kanyang Ama. The unity and fellowship of the church will continue, or of the church with Christ will continue for eternity. Punta tayo sa verses 25 to 26. O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you. And these have known that you sent me. And I have made your name known to them, and I will make it known so that the love with which you love me may be in them, and I in them.
So as Christ concludes this prayer, He is summarizing ngayon yung accomplishments niya and what He still wants to accomplish after this sa kanyang Ama. Mapapansin po natin na sinimulan niya itong section na ito sa pag-address ngayon ang ginamit niya na title ay Righteous Father sa pag-address sa Ama. Righteous Father. So Jesus reveals to all of us na lahat po ng ginagawa ng Ama ay tuwid at tama. Even though from our point of view dito sa mundong ito, mukhang masama yung nangyayari sa atin at hindi natin gusto ang mga nangyayari sa atin sa mundong ito, lahat po ng ginagawa ng Ama ay tuwid at tama. Wala siyang ginagawang mali. Lahat po ay tuwid at tama. Ang Ama ay matuwid at makatarungan. May sinabi po si R.C. Sproul, isa sa mga favorite theologians ko. He is a pastor. Teacher siya sa Ligonier Ministries. Sabi po niya, let's assume that all men are guilty of sin in the sight of God. From the mass of humanity, God sovereignly decides to give mercy to some of them. So, what do the rest get? They get justice. The saved get mercy. The unsaved get justice. Nobody gets injustice. Nang lalangin ng Diyos ang tao, Scriptures tell us na nilagay ng Diyos ang kanyang katuwiran niya sa puso ng tao. Ngunit ang hinabol natin ay yung mga katha ng isip lamang natin. Makikita po yun sa Ecclesiastes 7:29. Pinahayag niya ang kanyang sarili sa tao sa pamamagitan ng kalikasan. Hindi lamang niya nilagay ang katwiran niya sa ating mga puso, hindi lamang niya nilagay kung ano yung tama sa ating mga puso, pinakita niya rin ang kanyang kapangyarihan. Pinahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan upang makita natin ng maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang kapangyarihan. Makikita ang kanyang kapangyarihan sa mga bituin, sa langit, sa iba't ibang planeta. Ngunit anong ginawa natin? Di natin siya pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Pinadala niya po ang kanyang anak. And Scriptures tell us na siya ang perfect na makapagpapahayag sa atin ng Ama, sapagkat siya ang kasakasama ng Ama sa pasimula. Bagamat kiniklaim ng sanlibutan ngayon na kilala nila ang Ama, kilala nila daw ang Diyos, ang tanong, kung matuwid ang sanlibutan, bakit hindi nila kinilala si Kristo? O nakilala man lang siya? Bakit hindi siya tinanggap? At bakit sila napopoot sa Kanya? Sabi ni Kristo, di ba? They hate Him. And they will hate you just as they hated me. Kung matuwid pala ang sanlibutan, bakit ganun? Maliwanag na hindi matuwid ang sanlibutan. At dahil hindi matuwid ang sanlibutan, hindi rin nila kilala ang Ama. Ngunit, sabi ni Kristo, sabi niya, kilalang-kilala niya ang Ama. At ipinakilala niya ang Ama sa atin. This is in the past tense. Ito yung na-accomplish niya. What's interesting is, sabi niya dito, yung dinangdal niya is in the present perfect tense. Pag sinabing present perfect tense, it began at a certain point in time at nagpapatuloy siya. Sabi niya sa verse 26, and will make it known. Sabi niya, I have made your name known to them and will make it known.
Hindi siya titigil, ibig sabihin. Patuloy niyang ipakikilala sa atin ang Ama. Patuloy siyang maglilingkod sa atin. Sa John chapter 17 verse 3, sabi niya, this is eternal life. Ano daw yung definition niya ng eternal life? Ito ba is dako o lugar lang? Hindi. Sabi niya, eternal life is a knowledge. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. It is a knowledge that they may know you. At dito sa verse 26, sabi niya, patuloy kong ipakikilala ka sa kanila. Hindi siya one time lang. So ano man ang dumating, usigin man tayo ng sanlibutan, hanggang sa katapusan po ng mundo, patuloy niyang gagawin ito. Patuloy siyang maglilingkod. Bakit? Sabi niya, so that the love with which you have loved me may be in them, may be in you, and I in them. So ganun pala yun. Noong unang panahon po kasi, bumababa lang ang Diyos. Pag nagpapahayag siya sa mga Israelita, mababasa natin ang mga kwento sa Exodus especially, na bumababa ang Diyos. At ang kalwalhatian niya ang bumabalot sa buong bundok kapag magsasalita siya o makikipag-usap siya kay Moises. Bumababa rin siya at binabalot ng kanyang kalwalhatian ang tabernakulo, yung tolda na ginawa nila. At nang malapit na po silang makapasok sa Kanaan, sa lupang pangako, nangako ang Diyos na mananatili siya sa kanilang kalagitnaan. Pero we do not read there na mananatili siya sa kanila at mananahan sa kanila. With the coming of Christ, sa pagparito ng anak, it is so much better. It is so much better. Kaya pala natin siya nakilala na pinadala ng Ama at patuloy na nakikilala ay dahil siya po ang bumaba, siya po ang nabuhay, siya po ang namatay, siya po ang muling nabuhay at ngayon tumatangan sa bawat isa sa atin. Through His Spirit, He is God with us. And He is God in us. Sa pamamagitan ng salita, binubukas niya ngayon ang ating mga mata at nananahan sa atin. Siya rin ang nagpapadama ng pag-ibig ng Diyos na kung ano ang pag-ibig ng Ama sa anak, gayon din ang pag-ibig ng Ama sa atin. Ang tanong ngayon ay ganito. Alam ko, marami sa atin may mga doubts. Nag-aalinlangan tayo from time to time. So sagutin natin, ano bang sinasabi ng Scriptures? Ano bang patotoo ng Scriptures? Meron bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Oo, sinasabi ni Kristo na pagpapatuloy, pero meron nga ba? Ganito po ang patotoo ng kasulatan. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, ganitong nasusulat, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. At ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Ang binigay ng Ama sa anak ay kahit kailan hindi mawawalay sa pag-ibig ng Diyos. In summary,
What are the truths that we learn about the relationship between the Father and the Son and God's plan of redemption in Christ's prayer of obedience? Kanina yung truth 15 verse 24, the unity and fellowship of the church with Christ will continue for eternity. At ang truth 16 sa verses 25 and 26, Christ will continue to minister and dwell in His people until He returns. Christ will continue to minister and dwell in His people until He returns. By this time po, tapos na ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga alagad na mag-Lord's Supper. At naglalakbay na po sila patungong Garden of Gethsemane. And along the way, tumigil ang Panginoon at nanalangin siya sa kanyang Ama. Habang panalangin ito ay naririnig ng kanyang mga alagad. And it must have been a comfort to them, hearing the Lord pray for them and their future hope. Kung tayo po ay nandoon nung panahong yon at narinig natin na dinadalangin tayo ni Kristo sa kanyang Ama, oh how happy we would feel. Ganon din sa atin na sumusunod sa Kanya ngayon, sa panahong ito. Habang tinataas natin ang tinapay at alak sa Lord's Supper, tandaan natin ang panalangin ng Panginoon bago siya mamatay. Habang papauwi tayo mamaya o sa ating paglalakbay, habang pinagmamasdan ang mga ngiti at nakikisaya tayo sa ating mga mahal sa buhay, o pinanonood ang pagbaba ng araw sa kalayuan, maaliw tayo sa kapahayagan ito. Sapagkat si Kristo lang ang may kapangyarihan na iligtas tayo at ihatid tayo sa piling ng Diyos. Walang iba ang may kakayahan na gawin ito sa walang hanggan. Dito sa panalangin ito, Jesus prayed for Himself so that the Father would be honored through the Son's perfect and finished work to redeem us. Sabi niya, glorify your Son, that the Son may glorify you. Nagkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan sapagkat idinalangin niya dito ang ating preservation. Sabi niya, keep them in your name. Bagamat mahihirapan tayo ng mundo at mahihirapan tayo sa paglilingkod at pagpapahayag ng magandang balita, nilagay niya ang kanyang kagalakan sa ating mga puso para ma-preserve tayo at manatili tayo sa Kanya. Idinalangin po niya, these things I speak in the world so that they may have my joy made full in themselves. Hindi lamang yun. Hindi lamang po siya concerned sa ating kagalakan. Binigay niya rin po ang pagpapala ng kabanalan upang mabuhay tayo at maglingkod sa katotohanan. Nang maging katulad tayo ng larawan ni Kristo. Dinalangin po niya, sanctify them in the truth. Your word is truth. Anuman ang dumating, anuman ang bagyo na maranasan natin sa ating buhay, mananatili tayo sa Kanya at magpapatuloy bilang mga hinirang ng Ama. Sapagkat pinagkaisa tayo in fellowship with Christ. Sabi po niya, that they may all be one. At darating po ang araw, tiyak na darating ang araw, na ang ating pananampalataya ay magiging malinaw na paningin. There will come a day when faith will become sight. Kalooban ni Kristo na patuloy siyang magpahayag sa atin at manahan sa atin hanggang sa marating natin ang banal na bayan. Idinalangin po niya, I desire that they also, whom you have given me, be with me where I am. At doon po sa bayan at bundok ng Diyos, doon tayo magsasama, mag-aawitan, doon tayo magsasaya. Kasama ang libo-libo mula sa iba't ibang wika, lahi at lipi, sa piling ng Diyos na nais makasama tayo sa walang hanggan. Isa puso po natin ang mga bagay na ito at purihin po natin ang ating dakilang Panginoon. Tayo na lang.